pinapanood ang kanyang kasamahan na, sa hindi malamang dahilan, ay yumuko sa ibabaw ng babae. Para bang may natuklasan itong mahalaga sa kanya. Biglang narinig ng kawatan ang nakakakilabot at nakakainis na tawa mula sa likuran. Natakot ang lalaki at napalingon upang tingnan kung saan nanggagaling ang mga boses na yun. Isang segundo lang ang lumipas at narinig ang isang malakas na sigaw. Hindi maintindihan ng gwardya kung ano ang nangyari, kaya't nang buksan ng lalaki ang pinto, nang inig ito sa takot. Maraming halimaw ang lumitaw sa harap niya, nakatitig sa kanya gamit ang kanilang ganid na mga mata. Hindi siya makagalaw, ang kanilang pulang mga mata ay nakatutok sa kanya. Pagkaraan ng isang saglit, narinig muli ang malakas na sigaw na umabot hanggang sa kalye. Biglang nagbago ang panahon, lumakas ang hangin at may mga pangit na kamay na gumagapang sa pader. Nang tumingin pababa ang lalaki, nakita niyang maraming pares ng kamay ang umaabot sa kanya. Tunay na mga halimaw ang mga ito, at napakarami nila. Sila'y sumisigaw at bumubuka ang mga bibig. Hindi nila maunawaan kung ano ang nangyayari, ngunit makalipas ang ilang saglit, ang mga halimaw na ito ay umakyat at inatake ang lalaki. Samantala, nagmamadaling tumungo ang ating bida sa mansyon. Napansin ng batang lalaki ang biglaang pagbabago ng panahon, na isang masamang senyales. Nag-aalala siya na baka mahuli siya. Tumalon siya ng mataas upang makarating agad sa lugar, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Samantala, may nangyayaring kakaiba sa mansyon. Isa sa mga lalaki ang nagising dahil sa malakas na ingay. Pinagalitan niya ang mga gwardya dahil sa ingay, ngunit hindi inaasahang nagising ang kapitan. Sinabi nitong mas malakas pa ang sigaw niya kaysa sa kanila. Nakaramdam ng hiya ang lalaki at pilit nang umiti. Ang lahat ay nagising dahil sa kaguluhan. Sinabi ng kapitan na kung gusto niyang matulog, takpan na lang niya ang kanyang mga tainga. Tinakpan ng lalaki ang sarili ng kumot at muling natulog. Ngunit biglang narinig niya ang tunog ng susi sa kandado. Maya-maya'y bumukas ang pinto ng malakas. May nakatayo sa pinto. Ang mga antok na lalaki ay kinuskus ang kanilang mga mata. Hindi nila maaninag kung sino ang nakatayo sa harap nila. Isa itong lalaki na may pulang mga mata. Agad itong ikinagulat ng mga kawatan. Nagsimula ang ingay at kaguluhan sa silid, ngunit sa kabila nito, nanatiling nakahiga ang commander, bagamat naiinis na siya. Maya-maya, hindi na niya kinaya ang ingay at sumabog siya sa galit, sumigaw ng malakas. Nawalan siya ng pasensya dahil hindi siya pinapayagan ng kanyang mga tauhan na makatulog. Ngunit nang tumayo siya, agad siyang natigilan. Isang malaking tambak ng mga bangkay ang nasa harap ng pintuan. Hindi maintindihan ng lalaking kalbo kung ano ang nangyayari. Isang hindi kilalang lalaki ang nakaupo sa ibabaw ng mga bangkay. Biglang nagsimulang gumalaw ang mga bangkay at nagningning ang kanilang pulang mga mata. Hindi nagbibiro ang lalaki. Ilang saglit lang, ang mga halimaw na ito ay umatake sa walang kalaban-labang kawatan. Walang laman ang mga pasilyo at ang mga pinto ay basag at wasak. Biglang nagsimulang lumabas ang mga tao mula sa mga silid, ngunit sila ba ay tunay na mga tao? Ang lahat ng kanilang mga mata ay pula at mukhang mabangis. Sa mga sandaling ito, wala pa ring malay si Yuran. Isang espiritong babae ang nakayuko sa kanya, kinakantahan siya ng isang duyan. Inaalagaan ng espiritu ang babae habang kumakanta ng malumanay at kaaya-ayang tinig. Itinaas niya ang kanyang ulo at lumitaw ang isang ngiti sa kanyang labi. Samantala, may dalawang lalaking tumatakbo mula sa mapanganib na mansyon. Nalaman nila na inatake ang Brotherhood of Wind and Dust. Kailangan nilang mag-ingat dahil malamang napansin na ang pagkawala ng bata. Nag-aalala ang bata para sa kanyang ama, ngunit mabilis siyang pinakalma ni Aoshi. Mahirap ang kanilang pinagdaanan, ngunit nakatakas sila papunta sa vault sa Mount Sodo. May isang batang babae na umiiyak at nalulungkot dahil wala roon si Yuran, ngunit marahil mas mabuti na rin na hindi niya nasaksihan ang mga kakilakilabot na yun. Nang hindi matagpuan ni Aoshi ang bata sa lugar ng tagpuan, pumunta siya sa settlement ng Yellow Rock. Interesado ang bata sa kung sino ang nanguna sa pag-atake. Napakadilim ng gabi. Ang mga tagapagsalakay ay may suot na mga maskara, kaya't mahirap silang makilala, ngunit walang pag-aalinlangan, sila ay ipinadala ng Muram Alliance. Narinig ito ni Duam at napagtingin siya sa gulat, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ito ba talaga ang gawain ng Muram Alliance? Pero bakit sila aatake, gayong ang Brotherhood of Wind and Dust ay bahagi rin ng alyansa? Doon ay nagsimula ang kwento ng lalaki. Sinabi niya na hindi nais ng ama ng bata na malaman nito ang buong katotohanan hanggat hindi pa siya opisyal na nagiging master ng Brotherhood.
Ikinwento niya na ang Miriam Alliance ay inampo ng Brotherhood of Wind and Dust halos 40 taon na ang nakalipas. Noong mga panahong yun, kinikilala silang mga bihasang mamamatay tao na nagtataglay ng napakalaking yaman. Mahirap paniwalaan ng bata ang kwento, ngunit nagpatuloy ang bearded man. Noong mga panahong yun, ang Miriam ay nasangkot sa isang matinding digmaan. Ang mga pag-anong mula sa Hilaga ay nakipaglaban sa mga Miriam Masters. Upang harapin ang kaaway, nagkaisa ang Miriam Alliance sa isang malaking koalisyon. Ang mahabang madugong digmaan ay nagtapos sa pagkatalo ng Kolto. Gayunpaman, ang tagumpay ay nagresulta sa pagkakawatak-watak ng alyansa. 8 sa 10 mga mandirigma ang naligas, at karamihan sa mga natira ay tumalikod sa Miriam. Sa paglipas ng panahon, ilang maliliit na grupo ang nagtatag ng sarili nilang bagong alyansa ng mga kapatiran. Sa kanilang layuning magpalawak, maraming mga independenteng grupo ang sumali sa bagong alyansa. Sa unang tingin, parang naibalik ang katatagan, ngunit tumagal lamang ito ng 20 taon. Sa katimugang bahagi, nagtatag ang Heavenly Destroyer at ang Heavenly Ruler ng kanilang base. Ginulo ng High Lord ang buong rehiyon at napasa kamay nila ang karamihan nito sa loob lamang ng 3 taon. Kung hindi lamang sila nagkawatak-watak, maaaring naisaayos nila ang Miriam sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, nang maglaon, higit sa kalahati ng mga independenteng grupo ay sumanib sa Sky Destroyer. Dahil dito, naglaho ang Sky Destroyers, ngunit simula noon, nagbago ang pagtingin ng alyansa sa mga independenteng grupo. Sa una, inusig lamang sila, ngunit unti-unting lumala ang panghahamak, at anumang grupo na nagpakita ng pagtutol ay agad na pinarusahan. Sinabi ng ama ng bata na hindi na niya kayang tiisin ang ganitong sitwasyon, kaya't hinarap niya ang mga pinuno ng alyansa. Ipinaabot niya na aalis sila sa alyansa kung hindi titigil ang pang-aabuso. Nagulat ang mga pinuno sa kanyang katapangan at hindi agad nakapagdesisyon, ngunit bilang resulta, humupa ang diskriminasyon. Gayunpaman, hindi natapos ang tensyon. Alam ng lalaki na ang kanyang ama ay tulad ng isang tinik sa lalamunan ng alyansa, hindi nila ito kayang baliwalain dahil ang suporta ng kanilang brotherhood ang siyang nagpapanatili sa alyansa. Ngayon, ang ama ng bata ay walang malay na mahigit 1 taon dahil sa isang sakit, at ang bata ay wala pa sa antas na kayang pamunuan ng brotherhood bilang Iron Lion. Alam nilang gagawa ng hakbang ang alyansa. Lito ang bata sa biglaang revelasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may 2 tao na biglang lumabas mula sa kanto. Napansin nila ang dalawa at naghahanda na para umatake. Isang saglit pa, at may dugo ng sumiklab, ngunit sa kabutihang palad, hindi ito galing sa ating mga bida. Napagtanto nilang napansin na sila, at kinakailangan nilang tumakas. Tumingin ang lalaki sa bata, umaasang kaya nitong tumakbo. Ngunit makikita sa mukha ng bata ang pag-aalinlangan, hindi siya sigurado kung kaya niyang tumakas. Napagtanto ng lalaki na magiging mahirap ito para sa kanilang dalawa. Kahit anong mangyari, dapat mong alalahanin, kailangan mong protektahan ito, sabi ng lalaki habang itinuturo ang selyo. Ito ang simbolo ng ating henerasyon, ipinapasa lamang sa mga tagapagmana. Biglang lumitaw ang isang puting figura sa harapan nila. Namangha ang bata, kilala niya ang figurang yun dahil ikinwento ito ng kanyang ama. Napabuntong hininga ang lalaki sa ginhawa. Napakahalaga nito para sa iyong kinabukasan at sa ating brotherhood. Walang sino man ang dapat makaalam nito. Nagpasya ang lalaki na ilihis ang atensyon ng mga kalaban upang makatakbo ang bata. Ngunit tumanggi ang bata na iwan ang kaibigan. Hindi ako aalis, sigaw niya, desperado. Tinitigan ng lalaki ang bata. Alam niyang wala siyang kasiguruhan kung makakaligtas, ngunit kailangan niyang gawing ligtas ang selyo. Ngunit sa oras na yun, nagsimulang magsalita ang bata. Nagpapahiwatig ito kung saan nakatago ang selyo. Agad na nagbago ang ekspresyon ng lalaki, puno ng pagkabahala. Matapos ang ilang segundo, lumabas si Josie mula sa likuran at tumayo sa harap ng isang hukbo ng mga kalaban. Lahat sila ay nakatingin sa kanya, puno ng pag-asa. Tumigil ang bearded man, tila nag-aalangan, ngunit pagkatapos ng isang saglit, itinuro niya gamit ang kanyang daliri ang direksyon na dapat nilang tahakin. Kaagad na sumunod ang mga kalaban, papunta sa direksyon ni Duham. Doon lamang napagtanto ng bata na ipinagkanulo siya ni Josie. Hindi ko magawang itaas ang aking kamay laban sa aking kamag-anak, sabi ng bearded man, may halong lungkot sa kanyang boses. Ang bata ay lubos ng pagod at halos hindi na makatayo. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang puting nilalang ay nagsalita, sinasabing, napakahangal nito.
ngunit wala na sa isip ng bata ang kanyang mga salita. Ang tanging nagtataglay ng kanyang kamalayan ay ang impormasyon tungkol sa kanilang brotherhood, ito lamang ang nagpanatili sa kanya sa buhay. Alam niyang mahalaga ito, kaya siya ay naiinis sa kanyang sarili, lalo na tila tinutuya siya ng nilalang na iyon. Samantala, ang mga kalaban ay nakarating na sa likuran niya. Tumingala siya at natanto niyang huli na upang tumakas. Napapaligiran siya ng mga kalaban, at ang puting nilalang na kasama niya ay tila lalo pang nagpapalala ng sitwasyon. Walang ibang paraan, siya ay naipit sa isang sulok. Muling inulit ng nilalang, hindi ako kailanman nagkamali. Ngunit binaliwala ito ng bata na may mas malalaking suliranin sa harapan niya. Pagkatapos ng isang saglit, dumagsa ang mga kalaban sa barracks. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hinawakan niya ang kanyang ulo, tila naguguluhan, at sa sobrang tensyon ay sumigaw siya sa puting nilalang. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa dahil sa labis na pagkaubos ng lakas. Lahat ng nasa paligid niya ay tila lumabo, ngunit bigla, isang malakas na sigaw ang narinig. Lumipad ang mga espada, at ang bata, si Dim, ay nakaluhod, sinusubukang huminga ng maayos. Nakapalibot sa kanya ang maraming bangkay ng mga kalaban, ngunit kahit ganito, patuloy pa rin sa pag-atake ang mga kaaway. Paano niya nagawang maglabas ng ganoong lakas? Tanong ng isang nakamasid. Sa kabila ng matinding pagod, inabot ng bata ang kanyang espada. Umangat siya, unti-unting tumayo, at tiningnan ang kanyang mga kaaway ng may nakakamatay na tingin. Walang sino man ang umatras. Biglang, mula sa kung saan, may lumipad na matalim na espada. Ang espada ay tumama sa kanyang tiyan, isang napakalakas na atake na nagpayanig sa kanya. Walang nakasiguro kung sino ang nagpadala ng atakeng yun. Ngunit nang lingunin niya, nakita niyang si Josie ang may kagagawan. Nagulat ang bata sa pagkakanulo ni Josie. Tumingin siya sa mata nito sa huling pagkakataon bago niya ibinagsak ang kanyang ulo. Walang bakas ng awa sa mukha ni Josie. Isinigaw nito sa kanyang mga tauhan na tapusin na ang bata. Agad na umatake ang mga kaaway, at si Josie ay umalis, naglalakad papalayo, tila walang pakialam. Habang nakahandusay sa lupa, naramdaman ng bata ang presensya ng isang nilalang na nakatayo sa kanyang tabi. Ilang beses na kitang binalaan, sabi ng nilalang, pero dahil sa iyong pagmamalaki at kawalan ng pakikinig, ito ang nangyari. Tiningnan ng bata ang nilalang na may blangkong tingin. Ngunit biglang, may isang bagay na kumislap sa harapan niya. Tumayo ang bata, nag-aalab ang kanyang damdamin. Hindi siya basta-basta susuko, dinampot niya ang kanyang espada, at ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay namangha sa kanyang kapangyarihan. Ang matandang lalaki ay mahigpit na hinawakan ng espadang nakatusok sa kanyang tiyan. Pagkatapos ng isang saglit, ginamit niya ito upang makatayo. Para bang napakadali nito para sa kanya, isang tanawin na nakakapanakit sa damdamin ng mga nakakita. Ang mga kalaban ay halatang natulala. Paano siya nananatiling buhay kung siya'y tinamaan ng malubha? Bigla, nagsimulang umamoy ang bata. Napakunot ang noo ng mga kalaban, ngunit wala ng oras para mag-isip. Agad silang sumugod sa kanya, itinutok ang kanilang mga armas. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ng bata ang hilaw na amoy ng kuweba at ang maasim na bakas ng pawis. Napangiti siya, isang segundo lang, at mahigpit niyang hinawakan ang espada, inihanda ang sarili sa labanan. Mabilis ang kanyang mga galaw. Ang bawat ihip ng espada ay tila nagbabagsak ng lahat ng sandata ng kanyang mga kalaban. Ilang segundo pa, nagkalat ang mga sirang espada sa sahig. Kasabay nito, damaloy ang dugo, tumilamsik sa paligid. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, matapang na tumayo ang bata, na tila walang epekto ang kanyang mga sugat. Ang amoy ng sariwang dugo ay tila nagbibigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Ang ganitong ekspresyon ay nagdala ng kilabot sa balat ng mga kalaban. Hindi nila maunawaan kung saan nanggagaling ang nakakatakot na aura ng batang ito. Isang oras pa lang ang nakalipas, halos hindi siya makagalaw. Ngunit ngayon, heto siya, matatag, matalim ang tingin, at puno ng galit. Halika, gawin natin itong isang tunay na patayan, sigaw ng bata sa mga kalaban, na ngayon ay nanginginig sa takot. Mukha silang nakakatawa at kawawa, ngunit hindi nila magawang umatras. Pagkaraan ng isang saglit, sabay-sabay silang sumugod, isang buong pulutong na nagtatangkang pabagsakin ang bata. Subalit, isang ngiti lamang ang isinukli niya. Mabilis niyang iniwasan ang bawat atake, ang kanyang katawan ay parang nalilikhang muli sa bawat galaw. Hindi siya tinatamaan. Sa bawat pagtama ng kanyang espada,
tumilamsik ang dugo. Habang ang labanan ay nagaganap, lumabas si Josie mula sa kuweba. Tumigil siya malapit sa pasukan, nakararamdam ng kakaibang kutob. Inikat niya ang kanyang tingin at biglang nakarinig ng sigaw. Ang tunog na ito ay nagdala ng kanyang pansin sa isang bagay sa malayo. May bumabagsak, may nasasira. Ang kanyang paningin ay napunta sa isang ari-arian na tila bumagsak. Narinig niya ang mga sigaw mula roon. Anong nangyayari rito? Tanong niya, naguguluhan. Samantala, sa loob ng kuweba, napuno na ng mga halimaw ang silid. Isang puno ng kadiliman ang tila umusbong sa gitna nito, at sa isang silid ay tahimik na nakaupo ang isang Panginoon. Kalma siya, tila walang pakialam sa kaguluhan sa paligid. Sa kabila ng kaguluhan sa labas, ang laban ng bata ay tila nagtapos na. Tagumpay para kay Dua. Matapos niyang puksain ang mga kalaban, inilabas niya ang kanyang dila at tumingin sa paligid, na parabang naghahanap ng bagong biktima. Walang sino man ang makakaligtas sa kanyang landas. Sa gitna ng bayan, isang grupo ng mga armadong kalalakihan ang mabilis na tumatakbo sa gitna ng kalye. Kita sa kanilang mga mukha ang tensyon at kahandaan sa anumang panganib. Ngunit tila hindi nawala sa kanilang isipan ang isang tanong, ano ang nangyayari rito? Riot ba ito? O isang pag-atake? Habang tumatakbo, isang tao sa grupo ang tumitig sa dulo ng mahaba at madilim na kalye. Isang anino ang unti-unting lumitaw, at ito'y agad na umagaw ng kanilang pansin. Hinanda nila ang kanilang mga armas, nakahanda sa anumang panganib. Ngunit ang lumitaw mula sa kanto ay hindi mga tao. Ibang nilalang ang dumating. Nagmula sa mga ito ang isang malamig, madilim na enerhiya na tila tumatagos hanggang sa buto. Kasabay nito, lumitaw mula sa ilalim ng lupa ang mga espiritu, bamalat sa mga buhay at ginagawa silang bahagi ng kadiliman. Isang lalaki sa grupo ang napaluhod, humihingal, tila nawalan ng lakas.